Ako po si Jong. Babae po pala ako at nickname ko lang ang Jong. May gusto din po akong ikwento tungkol sa mga nakakatakot na karanasan ko sa staff house namin. Taong 2018, nakapasok ako noon ng trabaho sa isang construction firm project sa Quezon City. Isa po akong design architect doon. Yung construction project namin ay katabi ng isang mamahalin na subdivision sa West Triangle. Unang beses kong magstay in sa trabaho noon, meron kaming nirentahan na 2 bahay, isa para sa mga babae at isa para sa mga lalaki. Yung staff house kung saan kami tutuloy at yung construction site ay walking distance lang. Napakalaki ng staff house namin na yun. Isa yun sa madaming malalaking lumang bahay sa loob ng subdivision. Meron itong 7 mga kwarto, 2 common CR, 3 shower rooms at 2 bathrooms. Nung lumipat ako sa staff house, meron akong 4 na kasamang tenants. Hindi ko talaga sila katrabaho sa parehong kumpanya. Mga staff sila ng kliyente namin. Unang gabi ko na matulog sa staff house doon, hindi na kaagad ako mapakali. Paano ba naman? Ang laki-laki ng bahay na yun, pero isang kwarto lang ang ginagamit namin. Sobrang laki din ng kwartong tinutulugan namin. Master's bedroom siya, kasya ang hanggang 8 tao at may sariling CR pa. Kaya kahit hindi ko talaga kilala yung 4 na tenants na nandoon, nakiusap ako na kung pwede sa kanila na lang ako makitulog. Ayoko din kasi mag-isa sa ibang kwarto, hindi ako sanay mag-isa. Pangalawang araw ko sa bahay na yun. Tapos na trabaho namin bandang 5:00 ng hapon, kaya umuwi na ako sa staff house. Ang dilim ng bahay noong mga oras na yun, pero may isang pailaw sa hallway papasok sa kusina. Dumiretso ako papunta sa kwarto namin. Paghawak ko ng doorknob para sana buksan, nakalak pala ito. Nagtaka ako kasi kala ko may tao na. Nakabukas kasi yung ilaw sa may kusina at naririnig ko na umaandar yung TV sa loob ng kwarto. Hindi pa ako nabibigyan ng susi noon kaya hindi ako makapasok. Inisip ko baka nasa CR lang yung tao sa loob, kaya kumatok ako at naghintay na lang sa isang bench sa labas ng kwarto namin. Nag-ayos muna ako ng bag noon at maya-maya pa nakarinig ako ng may nagtanong. Sino si Jong? Boses ng isang babae ang narinig ko. Galing sa kusina yung boses, kaya sabi ko, "Present." Wala akong narinig na sagot. Naiilang pa kasi ako noon sa mga kasama ko kasi bihira ko lang din sila makakwentuhan. Hinayaan ko na lang at nagpatuloy sa pag-aayos ng bag ko. Maya-maya pa, narinig ko yung mga kasama kong tenants na papasok sa bahay. Nag-grocery pala sila at yung isa ay dumiretso sa loob ng kusina. Ang saya ko kasi makakapasok na ako sa kwarto at makakapagpahinga. Tinanong ko yung isa kung sino yung nasa kwarto kasi sabi ko kanina pa ako kumakatok pero walang sumasagot. Nakabukas naman yung TV. Sabi niya sa akin, "Walang tao dyan. Lumabas kaming lahat bumili ng grocery." Sabi ko na lang, okay, kala ko may tao dito. Bago ako pumasok sa kwarto, pumunta muna ako sa kusina para uminom ng tubig. Andun yung isang tenant na galing din sa pag-grocery. Nagtaka ko kasi mag-isa lang siya doon, kaya nagtanong ako, "Ate, nasaan yung kasama natin dito kanina?" Tumingin siya sa akin na nagtataka din. Sabi niya, "Ha? Ako lang naman yung nandito. Wala akong kasama." Sabi ko naman, "May tao dito kanina Tinanong pa nga ako habang nandun ako sa bench sa labas ng kwarto natin. Sabi nun kung sino daw si Jong. Ang sabi ko naman, ako yun." Takang-taka yung kasama kong tenant. Sabi niya, imposible daw na mayroong tao dito kasi sabay-sabay silang 4 na nag-grocery kanina. Wala namang naiwan sa kanila
Kaya sino naman daw yung kakausap sa akin? Ikalawang karanasan ko sa staff house na yun, iba ng proyekto ang tinatrabaho namin. Natulog ako doon ng isang araw. Mga bandang 1:00 na ng madaling araw nun. Naalimpungatan ako. Nakarinig ako ng tumatawag sa akin. Nagulat ako kasi tinatawag ako sa buong pangalan ko. Gimelio, Gimelio, Gimelio. 3 beses akong tinawag. Kinilabutan ako noon kaya hindi ako kaagad na bumangon. Pero dahil sa kuryosidad, napaupo ako at tumingin sa mga kasamahan ko sa kwarto. Lahat sila tulog. Kaya hinayaan ko na lang at natulog na lang din ako. Kinabukasan, sinundo ako ng asawa ko para umuwi na. Bago umalis, tinanong ko yung mga kasama ko kung meron ba sa kanila ang gising pa ng madaling araw. Sabi nila sa akin, wala daw. Lahat daw sila 11 PM pa lang tulog na. Ikwinento ko sa mga kasama ko yung nangyari. Pati na din yung unang experience ko na may tumatawag sa akin galing sa kusina. Ang sabi ko, masyado na silang maalam tungkol sa akin at pati yung buong pangalan ko alam na din nila. Ang sabi na lang ng kasamahan ko, baka doon nagpapaalam na kasi malapit na kami umalis sa bahay na yun. Madami pa kaming creepy encounter sa bahay na yun sa 3 taon naming pagtira doon. Isang beses, meron kaming isang OJT na lalaki. Pandemic pala noon, kaya lahat ng lalaki ay nakatira sa staff house at kaming mga babae ay sa isang office naman tumira. Isang araw daw noon, nag-prayer meeting silang mga lalaki doon sa sala. Yung OJT namin, may nakikita daw na isang babae na pasilip-silip sa hallway na papunta sa dating girls' room. Nung una, nagtataka siya kasi wala nga yung mga babae doon noong mga panahon na yun. Pero kita niya na babae ito kasi mahaba yung buhok. Hindi niya na lang pinansin kasi nga nasa prayer meeting sila noon. Pero napapalingon-lingon pa rin siya doon sa babaeng sumisilip. Nung titigan niya daw ng maigi yung babae, halos mapatalon siya nang makitang walang mukha yung babaeng pasilip-silip sa kanila. Pumikit na lang daw siya at nagpatuloy sa pagdarasal. May kwento din yung utility staff namin. Madaling araw noon, mga bandang 2:00, nagpapaantok daw yung utility staff namin nang makarinig siya na parang may babaeng kumakanta sa labas ng kwarto nila. Nung araw na yun, mga 5 lang sila na natulog dun sa staff house at magkakasama din sa isang kwarto. Ang ginawa niya, lumabas siya ng kwarto para tingnan kung may tao sa labas. Wala siyang makitang tao pero naririnig niya pa rin yung kumakanta. Yung pagkanta daw nito ay parang nanghehele ng baby. Naikot niya daw yung buong bahay pero wala siyang taong makita. Kahit yung tunog ay naririnig niya pa din. Bumalik na lang siya ng kwarto at nakinig na lang ng mga worship songs para mawala yung naririnig niyang pagkanta. Ito po yung itsura ng staff house namin. 3 taon din kaming tumira dyan. Pero ngayon ay lumipat na kami. Wala na kaming balita ulit sa bahay na yun. Ako nga pala si Junior.
Hindi ko tunay na pangalan at isa akong amateur photographer. Hindi naman ito nakakatakot talaga, pero gusto ko na rin ikwento. Sana po ay mabasa nyo. BGC Taguig City. Dito madalas nagsasama-sama ang mga baguhang photographers sa iba't ibang lugar. Kumbaga, breeding ground ito ng mga newbie. Hindi lang ng mga photographers, kasama na dito ang mga makeup artists, mga models, at iba ding mga nag-uumpisang videographers. May mga piling parks lang sa mga lugar na yon ang pwede mag-activity ng photoshoots. Kadalasan, Terra 28th Park, Park 30 Park, Bonifacio High Street, at ilang pang mga parking areas. Kung sakaling kukuha man sa malalapit na corporate buildings at establishments, ay mabilisan at palihim lang itong gagawin. Pagka-post ng model, pitik, tapos lipat na sa ibang lugar. Ganun lang. Maaga ang call time para sa mga makeup artists at models dahil bukod sa aayusan pa sila, magbibihis pa sila. Kinaugalian na ng mga organizers talaga na mag-orient ng mga pwede at hindi pwedeng gawin, kung papaano makikipag-usap para makakuha ng photos, kung sino-sinong nasa activity at kung sinong pwedeng kuhanan. Pinagbabawal din na makapitik ng hindi naman nakarehistro. May mga pagkakataon na kumakagat na ang gabi na hindi namin namamalayan. Siguro naghahabol ng kuha para makarami. Yung iba naman gusto talaga makakuha ng night shoot dahil sa naggagandahang iba't ibang ilaw sa lugar tuwing gabi. Isang beses, ginabi kami noon mula sa photoshoots dahil may libreng oras pa ang female models na nayaya namin sa ganung oras lang. 2 models at 8 photographers kami noon. Naging photo walk ang eksena nung gabing yun. Habang nakikipag-unahan sa magandang kuha at anggulo, napansin ko sa likuran namin na may kasama pala kami na halos may edad na at film camera pa ang gamit. Nasabi ko na film camera yun kasi nakikita ko yun lagi sa mga tutorial sa YouTube tuwing nanonood ako. At dahil nga sa isang grupo lang kaming magkakasama, hindi ko napansin na kumukuha ba talaga yung matandang photographer gamit ang camera niya. At dahil film operated yun, bilang lang talaga ang kuhanan kasi mahalang films at dapat magandang litratong mga pitik nila. Lagpas 10:00 na kami natapos noon at umalis na rin ang ilan sa mga photographers. Dahil nakaramdam kami ng gutom dahil sa mahahabang lakaran at kuhanan ng litrato, naisipan muna namin kumain sa fast food chain. 3 photographers kaming natira kasama ng 2 babaeng models. Habang nasa CR ang mga models, napag-usapan namin kung alin sa mga kuha namin ang magaganda. Napagkwentuhan din namin kung sino yung kasama naming professional photographer na gumagamit ng film camera. Nasabi kong professional kasi yung forma niya ay naka-vest talaga na madalas gamitin ng mga photographers. Inilarawan ko sa mga kasamahan kong photographers yung itsura ng matanda. Hindi ganong katangkad, may kaputian na ang buhok at naka-old school model ng film camera. Kita ko sa mga kasamahan ko na parang nagtataka sila pero hindi ko na lang pinansin. Habang kumakain, masinsinan ko namang tinitingnan lahat ng mga kuha ko dahil sa pagkakaalam ko, nakahagip ako ng kuha sa matandang photographer habang nagbi-behind the scene shoots ako. Inisa-isa ko talaga yung mga litrato pero nakakapagtakang wala sa mga litrato ang matandang photographer na nakita ko kanina. Alam na alam ko talaga na may kasama kami. Hindi naman pwedeng na-imagine ko lang mga detaling yun tungkol sa matanda. Nakakapagtaka lang kasi kahit nung tinanong ko yung mga models namin, wala din daw silang napansin. Hindi na ako mapakali kaya inalam ko sa Facebook group chat namin kung may kasama nga kaming matandang photographer sa event na yun o kung may napansin silang photographer noon na gumagamit ng film camera. Nabigo lang ako sa mga sagot nila dahil lahat kami naka-DSLR o yung digital na at wala daw sa amin naka-film camera. Hindi ko na halos natapos yung pagkain ko noon dahil may naglalaro sa isipan ko.
Ilang sandali pa, nagaya ng magsipag-uwian ang grupo. Habang papalabas ng pintuan, napansin ko yung matandang photographer na kinakwento ko kanina. Nakatayo ito, malapit sa poste ng ilaw at nakatingin sa amin. Agad akong bumulong sa isang photographer kung nakikita niya ba yung nakikita ko, yung matanda sa may poste ng ilaw. Ikinagulat ko ang sagot niya. Ang sabi niya, wala naman daw na tao dun. Wala naman silang nakikita. Kinabahan ako kasi habang sinasabi niya yun, kitang-kita na dalawang mga mata ko, yung matanda. Inalis kong biglang tingin ko at tinanong ulit ang kasamaan ko kung sigurado ba siya. Pero paglingon ko ulit sa may poste ng ilaw, wala na yung matanda. Malaking palaisipan pa din sa akin kung sino yung matandang photographer na yun at bakit sa event pa namin siya nakisali. Marahil dati siyang photographer na hinahanap-hanap pa din ang kagustuhang kumuha ng magagandang litrato kahit sa makabilang buhay na ito. Maraming salamat sa pakikinig at salamat din kina Jong at Junior para sa mga kwentong ito. Magbasa po ulit tayo ng ilang comments. Binabati ko sina Giovanni Loves Emerson, Jiminy Park at si Cesar Berdin, mga unang commenters natin. Hello din kina Eriza Miguel at Josie Orquiales. Sabi niya, OMG, lakas ng mga multo, nakakatakot. Happy listening din kay Abel Jimenez. Sabi niya, naku ma'am, nung nawala kayo sa ere ay inulit-ulit kong pakinggan ng mga kwento mo. Thank you po. Madami nga akong comments na nababasa na inuulit-ulit daw nila yung mga kwento dito sa channel kahit hindi na ako nakapag-upload ng matagal. Salamat po sa patuloy na suporta nyo. Binabati ko din sina Charlene Fuentes, Jenny Raluna at Ulala. At ang huli, hello kay Nogs TV. Sabi niya, ilang taon ako naghintay ng mga bagong upload nyo po. Inulit-ulit ko na lang pakinggan. Maraming salamat po, Nogs TV. Kung nagustuhan nyo itong video, please like and share para mas dumami pa tayo dito sa channel. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, click nyo lang ang subscribe button sa screen nyo para updated kayo kapag merong bagong uploads. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Meron din ba kayong mga nakakatakot na karanasan o mga kwentong hindi pangkaraniwan? Magbahagi ng inyong kwento at ipadala sa akin sa philippinetales@gmail.com o sa ating Philippine Tales Facebook page. Gusto ko rin mabasa ang mga kwento nyo. Hanggang sa muli.